doon po sa Barangay Buboy, Agno, Pangasinan, sa Bani, Pangasinan, na hindi po natin nakalain, katulad po nito. Lumutang po ito sa Masinloc, Zambales, 1.5 billion. Doon po sa Barangay Buboy, Agno, Pangasinan, sa Bani, Pangasinan, 170 million. Sa malapit po sa Bolinao, 884 million. Dito po sa Santa Cruz, Ilocos Sur, 81.6 million. Sa Ilocos Sur din, 149 million. Dito po sa Ilocos Norte, 6.8 million. Curimao, Ilocos Norte, 6.8 million. Alapas, Ilocos Norte, 6.8 million. Cagayan, 5.1 million. Marami po ito hanggang Calaveria, Cagayan, 312 million. Nakakatakot po ito. Hindi po ito clear and present danger po sa atin. Para po sa atin. Tama po. In fact, tinulungan po ng Philippine Navy ang drug enforcement agencies po natin para makahuli at mag-intercept ng almost 1.5 tons of meth or shabu sa Zambales po. So nagtutulungan po yung ating sandatahang lakas kasama po yung mga drug enforcement agencies dahil sila po yung may mga assets, may mga barko sila, may helicopter. So nagtutulungan po sila. Opo. Pagka sinabi po natin nahuli, may tao pong nakulong. Ito po ay nakulimbat po nila. So ito yung mga nakikita natin sa lutang or ano. So ito po yung mga nahuli, nakuha nila. Pwede po ba nating ma-suggest sa ating mahal na kaibigan ko po si ang ating pong kalihim at kailyan ko po ang ating Armed Forces Chief of Staff. Alam niyo po, baka po pwedeng dumating ang panahon, makarinig din po tayo ng mga balita na katulad po nito. Sabi po dito, 21 strikes na po ang ginawa ng US troops, 83 dead. Sana po dumating po ang panahon na talagang maubos po natin itong mga nagpapasok ng mga droga na ito dahil para po sa akin, ito pong mga dayuhan na ito ay nagdidiklara po sa atin ng gera dahil sinisira po nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Gusto ko lamang pong ibanggitin po sa inyo, nanggaling po ako sa malalayong lugar. Nakakatakot po sapagkat sa kaduluduluhan ng bundok, ang sinasabi po sa akin, may droga, may shabu. Sa mga lugar po na hindi ko iniisip, may shabu. Talaga pong na-invade na po tayo. Ito pong shabu talaga, ito po yung pinakamasamang klase ng droga na talaga pong sumisira sa ating kabataan. Alam niyo po, meron lang po akong babasahin sa inyo na sana isang araw ay madeklara din natin itong mga terorista. Sa Amerika po ang tawag nila, narco-terrorist. Yan po ang tawag nila. Sapagkat once upon a time, nagkaroon po tayo ng problema sa Abu Sayyaf. At dito po, sa findings na to, sa Abu Sayyaf, sinasabi ko dito, the Abu Sayyaf group has established links to the illegal drug trade. So, ito po ay clear and present danger, mga mahal kong kasama sa AFP. Makikisabi na po akong kasama dahil ako po'y reservist. Hinihiling ko po sa inyo na sana bigyan din po natin to ng sapat na kagamitan, itong kampanya po dito upang mapuksa po natin kaagad. Sapagkat naniniwala po ako, ito po ang ginagamit ngayon. Kung sino man po yung mga bansa na gustong umakapa sa atin, ginawa na po nila ito sa Vietnam, ginawa na po nila ito sa mga ibang bansa, na inumpisahan po nilang sirain yung mga kabataan para hindi na lumaban. Maging anga-anga na lang, maging nganga na lang. Kaya sana po, ang
tawag po natin dito, psychological warfare. Baka po yung ating pong mga kabataan mawalan na ng ganang lumaban. Sapagkat hanggang sa ngayon po, hindi pa rin po namin napapasa yung mandatory ROTC dito. Gigil na po ako doon. Hindi pa rin po napapasa hanggang ngayon. Kaya sana po sa akin pong pakiusap, sa akin pong manifestasyon, at batid ko po na ito po talaga national threat talaga ito. Sana po ibigyan natin po ng atensyon. Total tayo po ay big brother natin yung Amerika. Sana ay gayahin din po natin kung ano yung kanilang pakikipagdigmaan sa droga. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo.